pamahalang panlalawigan ng Oriental Mindoro. Ako po si Fiangelis De Leon at ito ang Kapitolyo para sa mamamayan. Sa ulo ng ating mga balita, para sa mga hakbangin kontra baha, flood summit pinaghahandaan na. Produksyon ng balinghoy tututukan ngayon ng pamahalaang panlalawigan. Buyer-supplier matching ng kinakailangang produkto sa Puerto Galera palalakasin. At tampok po namin sa edisyong ito ang samot-saring mga gawain sa panahon ng kapistahan sa iba't ibang barangay. Sa Dito Kayo ang Bida ni Randy Digma. Detalye ng ating mga balita, nagsimula sa pagpaplano, pagbuo ng task force at pagkatapos isinagawa ang konsultasyon sa 4 na bayang malimit binabaha kapag bumubuhos ng malakas at tuloy-tuloy ang ulan. Tapos na ang pagkonsulta sa mga mamamayan at pagdinig sa 4 na bayan hinggil sa mga suhestyon kung ano ang mga dapat gawin sa panahon ng tag-araw at ngayon, pinaghahandaan na ng pamahalaang panlalawigan ang nakatakdang flood summit sa malapit na hinaharap. Sa mga detalyeng kinalap ni Patricia Montales, nagbabalita si Randy Digma. Puspusan na ang ginagawang paghahanda ng pamahalaang panlalawigan para sa gaganaping flood summit sa lalawigan. Noong ika-28 ng Mayo, isinagawa ang pre-flood summit sa Bahay Tuklasan sa bayan ng Nauhan. Dinaluhan ito ng mga kinatawan mula sa 4 na bayang lubhang apektado ng pagbaha na kinabibilangan ng Bako, Nauhan, Victoria at Lungsod ng Calapan at mga kinatawan ng iba't ibang konsernadong ahensyang nasyonal tulad ng Provincial Environment and Natural Resources, Department of Public Works and Highways, Department of Agrarian Reform, Philippine National Police at Philippine Army. Pinangunahan ang gawain ni Executive Assistant Dr. Marpeo Marasigan, kinatawan ni Gobernador Alfonso V. Umali Jr., Bukal Romeo Infantado, kinatawan ni Vice Gobernador Humerlito Dolor at Provincial Task Force on Flood Mitigation Chairman Nelson Melgar. Naging panahon din sa gawain si Institutional Development Consultant Engineer Ray Goco ng National Engineering Center ng University of the Philippines, Diliman. Pinangasawaan naman ni Provincial Planning and Development Coordinator Noemi Baldos ang workshop proper samantalang naging tagapagpadaloy si Consultant on Development Planning Olive Palumaria. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Executive Assistant 4 Dr. Marasigan na layunin ng gawang ito ang magkaroon ng isang malinaw at komprehensibong plano na tutugon sa problema ng pagbaha. And with the rainy season fast approaching, it is high time for all of us to join forces and to anticipate what we already experienced in the past, the tremendous effect of floods, mga buhay na nawala, mga ari-arian, mga hayop. Ito po ay palagi na lamang natin sa perennial problem na ina-address natin, pero hindi natin ma-address totally. Sayang po yung mga resources. At ginawa nga po natin itong pre-summit, kung saan lahat ng inputs na ginawa ng bawat bayan ay i-calculate na natin para itawa na natin ito yung summit. Bukas sa susunod na pagpupulong, summit na po yun, lahat ng ginawa natin dito ay i-calculate na natin to come up with a good program at plano kung paano natin i-address itong issue na ito. Sama-sama at tulong-tulong na pagbabalangkas ng mga plano at solusyon sa pagbaha ang hiniling ni Flood Mitigation Program Overseer Nelson Melgar. Nakaraang panahon, talagang gumagalaw pero hindi concerted effort, kanya diskarte, tira, tipong gano'n. Pero we must bear in mind na tayo ay nakatira sa isang isla. So nung araw, ang solusyon natin, kanyanan, nabaha sa Victoria, hanap na solusyon ng Victoria. Nabaha sa Nauhan, hanap na solusyon ng Nauhan. Nabaha sa Calapan, hanap din na solusyon. Palliative approaches lamang ang ginagawa. Lilinawin ko mga pampaligaw o pagtugon lang. Kasi kung nasolve yung problema ng una, walang ba?
Sa pahatid na mensahe ni Vice Gobernador Humarlito Dolor na ginampanan ni Board Member Romeo Infantado, handaan sa sangguniang palalawigan na ipasa ang mga mapagkakasunduang programa kontra baha at isabatas ang mga rekomendasyong patakaran kaugnay dito. Sa GOP, nag-resolution na kami, mag-hearing kami tungkol sa environment, na magkaroon ng isang coordinated move ang Oriental Mindoro. Hindi lang po probinsya, pati mga munisipyo. Kaya nga po nagka-umpisa tayo ng ganito. Bakit puro environment ang usapan sa lahat buong mundo, environment? Kasi environment po ang number one concern. Kita naman nyo, climate change lahat. Kahit sa parte ng mundo, climate change ang pinag-uusapan. Kung nanood po kayo ng Miss Philippine Earth kagabi, climate change pa rin. Environment number one na dapat natin tutukan. Hinati sa 6 na grupo ang mga dumalo na inatasa mag-ulat ng mga sumusunod na paksa. Ang pagtatala ng kabuang kalagayan ng pagbaha sa lalawigan, partikular sa 4 na bayang nabanggit. Ang pag-iimbentaryo ng mga proyektong pang-infrastruktura kontra baha. Ang mga mekanismong na ipatupad at ipatutupad upang mapagaan ang epekto dulot ng pagbaha. Polisiyang na ipatutupad pang nasyonal man o lokal, pangalap ng pondo at ang disaster risk reduction management. 3 grupo ang unang nagtalakay upang maging gabay sa iba pang grupo kung paano itatala ang kanilang mga gawain. Kinabilangan ito ng unang grupo na pinamumunuan ni Assistant Provincial Planning and Development Coordinator Hernani Dicena, nagbahagi ng flood situationer. Sinundan ito ng grupo na pinamumunuan ni Provincial Engineer Elmer Dilay na nagbahagi naman ng mga proyektong pang-infrastrukturang na ipatupad sa lalawigan at ang hinggil sa Disaster Risk Reduction Management na tinalakay ng 4 grupo na pinamunuan ni Office of the Governor, Chief of Staff at PDRT Team Leader Rowena Sanz. Inaasahan na magiging resulta ng mapagkakasunduan ng bawat grupo ang pagtatalakayan at magiging mahalagang bahagi ng pag-uusapang rekomendasyon, solusyon at mga programa sa nakatakdang gaganaping flood summit. Randy Digma, KPSM. Ninanais ng administrasyong Umali na matulungang kumita hindi lamang ang malalaking grupo ng magsasaka, higit ang maliliit na magsasaka na mamaksimisa ang kanilang pagkita mula sa mga ordinaryong produktong agrikultural tulad na lamang ng balinghoy. Alamin natin ang detalye niyan kay Beverly Aguila. Patuloy ang pamahalang panlalawigan ng pagpapaunlad ng agrikultura sa lalawigan sa pangunguna ng Provincial Agriculturist Office. Isa ngayon sa mga tinututukan ng administrasyong Umali ang pagsusulong ng mga programang pangkabuhayan tulad ng cassava production bilang isa sa mga pangunahing produktong agrikultural ng Oriental Mindoro. Ang cassava o balinghoy ay isa sa mga produktong agrikultural na may maraming gamit sa merkado, tulad ng gamit sa paggawa ng iba't ibang produktong pagkain, animal feeds, ethanol, biofuel at iba pa. Ayon kay Provincial Agriculturist Nilo Di Mailig, kasalukuyan ang inoorganisa ng kanilang tanggapan ng mga nagtatanim ng cassava mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan sa layuning makapagtatag ng samahan o organisasyon sa kani-kanilang nasasakupan. Sa pamamagitan nito, aniya pa, mas magiging mabilis ang komunikasyon at pakikipag-ugnayan nila sa mga konsernadong individual kaugnay sa iba't ibang aspeto ng cassava production upang matulungang kumita ang mga ito. Ipinaliwanag din ni Pagod Chief Di Mailig na ngayong taon, sa ilalim ng Annual Investment Plan ng Pamahalang Panlalawigan, may target na magkaroon ng 3 ektaryang cassava plantation sa Oriental Mindoro. Kasalukuyan na aniyang ongoing ang proyektong cassava nursery sa bayan ng Bansud, habang mayroon pang 7 subsidiary sa mga bayan ng Bulalakaw, Mansalay, Gloria, Pinamalayan, Victoria, Nauhan at San Teodoro na planong gawing cassava plantation. Aniya pa, kasalukuyan na silang nakikipag-ugnayan ngayon sa iba't ibang kumpanya na nangangailangan ng bultuhang produksyon ng cassava para sa tiyak na market nito. Kabilang na aniya rito ang San Miguel Corporation na may malaking demandang cassava sa merkado at ang corn marketing distributors. Binigyan din ni Pagod Chief Di Mailig na mahalagang maorganisa ang mga nagtatanim ng kamote o balinghoy, may malaki o maliit mang taniman ang mga ito, upang maging mas madali ang pagkuha ng iba't ibang uri ng suportang pinansyal at teknikal mula sa mga ahensya ng pamahalaang nasyonal.
Bilang tulong pa rin sa ating mga magsasaka at mga fruit growers, tinutulungan ngayon ng pamahalaang panlalawigan katuwang ang mga konsernadong ahensya ng pamahalaang nasyonal na mahanapan ng market hindi lamang ang kanilang mga produktong agrikultural kundi kasama na rin ang mga non-agricultural products. Muling nagbabalita si Beverly Aguila. Sa layuning magkaroon ng working links sa pagitan ng local tourism industry ng Puerto Galera at ng production at processing sectors ng Oriental Mindoro, kasalukuyan nang isinasagawa ang proyektong buyer-supplier matching na magkakatulong na itinataguyod ng pamahalaang panlalawigan at ng iba't ibang ahensya ng pamahalaang nasyonal sa ilalim ng binuong Trade and Industry, Labor and Employment, Manpower Development Cluster o TILMED. Sa pangangasiwa ng Technology and Livelihood Development Center, Provincial Tourism Office, Department of Trade and Industry Oriental Mindoro at sa suporta ng iba pang ahensya ng pamahalaang panlalawigan at mga tourism group sa Puerto Galera na isagawa na ang inisyal na hakbangin ng proyekto, ang pagbabalangkas ng survey questionnaire at ang pagsasagawa ng pre-survey sa sample respondents sa 8 establishmento sa Barangay San Isidro, Aninuan, Balatero, Santo Niño Poblacion, Puerto Galera, Muelle Bay at Palangan, Sinandigan, Sabang sa Puerto Galera. Ayon sa DTI, isa pa sa mga layunin ng Buyer-Supplier Matching Project ang mabigyan ang mga establishmento ng Puerto ng iba pang maaasahang supply ng pagkain at iba pang mga produkto, lalo na sa peak seasons kung kailan may mataas na product demand ang mga lokal at dayuhang turista sa nabanggit na bayan. Inaasahan rin na makapagbibigay ang proyekto ng maraming oportunidad para sa production at processing sectors ng lalawigan upang higit na mapalawak ang kanilang merkado at mapalaki ang kanilang kita. Sa pamamagitan naman ng pagsasagawa ng survey, matutukoy ang mga tunay na pangangailangan sa food and non-food products ng mga establishmento sa Puerto Galera. Ang mga produktong ito ay kinabibilangan ng mga pagkain, gulay, prutas, processed foods, meat and poultry, bigas, non-food products tulad ng handicrafts at iba pang mga produkto. Matutukoy sa survey ang dami o volume ng demand sa bawat produkto, ang presyo ng mga ito, supply chain at ang availability at access para sa mga natukoy na produkto. Ayon sa DTI, sisimulan na nila sa darating na Hunyo ang mismong survey sa mahigit 80 mga resorts at hotel sa premier tourism destination ng lalawigan. Pagkatapos nito, ipepresenta ng TILMED Cluster sa stakeholders ang magiging resulta ng survey at ilalatag ang mga gawaing inaasahang makatutulong upang higit na maisaayos ang produksyon, supply at distribusyon ng mga produkto mula sa iba't ibang panig ng lalawigan sa mga tourism establishments sa Puerto Galera. Sa pamamagitan ng proyektong buyer-supplier matching ng pamahalaan, inaasahang higit na maisusulong at mapauunlad ang iba't ibang mga halagang industriyang bumubuhay sa mga mamamayan ng lalawigan ng Oriental Mindoro.